Good evening! Hi, I'm Verna. I'm Daniel. And welcome to Bonfire Night. So muli, wini-welcome po namin lahat ng mga pastor, mga primary leaders, mga disciples, mga magulang, and kung first time mo dito, welcome sa Bonfire Night. And we also welcome yung mga ka-Bonfire Night natin na nanonood sa ibang bansa. So sa pagpapatuloy po ng ating gawain, sama-sama nating panoorin ang Bonfire Things to Remember. Here are your Bonfire Things to Remember. Bring your notebook, Bible, and ballpen. Open your heart to the message. Hashtag Puspus Yarn. No unnecessary activities while watching. Hashtag multitasker. Wag ganon. Focus on the message through our speakers. No? Kasi kung makikita natin, ang gaganda ng promise. Ang gaganda ng Hashtag promise. focus ka lang. Invite and tag your friends. Be a blessing. Hashtag friendship goals. Engage by sharing your thoughts and leave comments below. Respond to the message and take action. Huwag kalimutan mga ka-bonfire ha! Paalam! So, praise God sa ating Bonfire Things to Remember. So, tayo mga ka-bonfire, maging mindful po tayo habang ongoing yung ating life. Make sure po natin na na-mention na po natin yung ating mga disciples, yung mga leaders natin, especially yung ating mga invites. Amen to that. And inaanyayahan ko po ang bawat isa na ihanda ang ating mga sarili sa papuring awit na ihahandog po sa atin ng CGS Philippines Worship Team. Sa bawat balita'y puno ng takot at pangamba. Ngunit ang iyong pag-ibig, dalisay at tapat na gabay. Sa unos ng mundo, ikaw ang aking kalungan. Lakas mo'y di nagmamaliw, nananatili sa puso ko't buhay. Hawak kamay kita, sa dilim may liwanag. Tiwala ko'y sa'yo, Diyos, kahit bagyo'y dumarata. Tapat mong katapatan, hindi magwawakas. Sa unos at sa saya, ikaw ang aking sandigan. Sa bawat pintig ng puso, papuri ko'y sisigaw. Dahil ikaw ang aking pag-asa, ligaya at kalayaan. Kapag dagundong ng balilang bumabalot sa paligid, ikaw ang awit sa langit, tinig ng pag-asa inig. Sa bawat hakbang sa landas na puno ng alinlangan, ang iyong pangako'y ilaw, patnubay sa aking paglalakbay. Tapat mong katapat,
papuri ko'y sisigaw dahil ikaw ang aking pag-asa. Ligaya at kalayaan sa iyong bisig, ako'y ligtas at buong buo. Sa agos ng buhay, ikaw ang tunay na makakapitan. Sa anak mong dakila, ang mundo'y may pagbago. Pagsabot, papuri, alay sa'yo lamang. Tapat mong katapatan, hindi magwawakas. Sa unos at sa saya, ikaw ang aking sandigan. Sa bawat pintig ng puso, papuri ko'y sisigaw dahil ikaw ang aking pag-asa. Ligaya at kalayaan. Maraming salamat po sa CGS Philippines Worship Team sa pangunguna sa pagpupuri sa ating Panginoon. Ngayon po, dadako na po tayo sa pinaka-heart ng ating bonfire night, which is the Word of God. Inaanyahan ko po yung bawat isa na mag-focus po tayo. Huwag nating hayaan na ma-distract tayo. Iwasan muna natin yung pag-scroll sa ibang apps, diba? So, dito muna tayo sa ilang minuto na to para wala po tayong ma-miss out na revelation ng Lord through our bonfire speaker. So for our speaker for tonight, so she is one of the primary leaders of CGS Paliparan, a leader of leaders, a professional. Let's welcome Shane Nueva. So, good evening mga ka-bonfire. So, maraming salamat po sa Panginoon sa pagkakataon na muli binigay niyo po sa akin upang makapagbahagi po ng kanyang salita sa gabing ito. Maraming salamat din po sa ating pastor, kay Pastor Rami and Ma'am Del. Ganun din sa bonfire admin for this another opportunity. And also, maraming salamat din po sa aming pastor sa Paliparan, kay Pastor Rainier. Yan. So, welcome po sa ating lahat na naririto sa ating live bonfire night. Welcome po sa lahat ng mga primaries, sa lahat ng mga invites, and sa lahat ng mga cell leaders na naririto. So, another bonfire night, another day to recharge and to empower us through His Word. So, before tayo mag-start sa ating gawain, syempre, pasimulan natin ito sa panalangin. So, hinanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo at tayo po ay manalangin sa oras na to. So, let's pray. Lord, maraming salamat po sa pagkakataong muli binigay nyo sa gawain ito. Nawa, Panginoon, kami po ay inyong samahan sa pagsisimula hanggang sa pagtatapos nito. At nawa, Panginoon, bigyan nyo po kami ng karunungan na nagmumula sa inyo upang maunawaan ng bawat isa na nakikinig ngayon ng mga salita mo, Panginoon. At nawa, ito'y hindi masayang bagkos, Panginoon, tumimo sa puso ng bawat isa. Maraming salamat po at sa inyo lamang namin pinagkakatiwala ang gawain ito sa tanging pangalan mo lamang, Jesus. Amen and Amen.
Okay, so ngayong gabi o ngayong araw na to, yung ating pong pag-uusapan ay makikita po natin sa John 1:40 to 42 NIV version. So sabi dito, Andrew, Simon Peter's brother, was the one of the two who heard what John had said and who had followed Jesus. The first thing Andrew did was to find his brother Simon and tell him, "We have found the Messiah." And he brought him to Jesus. Jesus looked at him and said, "You are Simon, son of John. You will be called Cephas," which means Peter or rock. So ngayong gabing ito, alam ko kilalang kilala natin si Pedro or si Peter. Pero anong kwento nga ba ng kanyang buhay ang naaalala natin kapag naririnig natin ang kanyang pangalan? Diba? Alam ko, marami tayong mga kwento niya, na nabasa sa Bible, na nag-strike sa ating buhay. And Simon yung Peter, was not his original name. So Simon was his original name, or Hebrew name, but Jesus gave him the name Peter, which means stone. So, yung pagkatawag kay Peter to become a disciple took place in stages. And tonight, pag-uusapan natin ang kanyang buhay, ang kanyang spiritual growth, habang siya ay dinidisciple ng ating Panginoon. So, meron nga bang spiritual growth na nangyari sa buhay ni Pedro? Ngayong gabi, aalamin po natin yan. Kaya ang theme na pag-uusapan po natin, The Life of Peter, a Journey of Spiritual Growth. So what are the significant stages ng growth ni Peter? First, makikita natin yan sa Matthew 4, verse 19, ESV version. Sabi dito, "And he said to them, 'Follow me, and I will make you fishers of men.'" So ang unang stage ng growth ni Peter, nagsimula siya sa invitation. Okay? So from being a fisherman to becoming a fisher of men. So all of the chosen people of God have an invitation to know Him. And He is using people as an instrument to receive that invitation. Ganon din po sa buhay ni Pedro. Ang unang naka-receive or nakapakinig ng calling or ng invitation ng Panginoon ay si Andrew, yung kapatid po ni Peter. Okay? Siguro that time nangingisda sila ni Simon Peter. Pero nung narinig nila na nandyan yung Messiah, syempre yung unang nagkaroon ng interest, kumbaga, unang nakarinig nung invitation, yung kapatid niya. And nung narinig ni Andrew yung invitation na yon, dali-dali niyang dinala yung kapatid niyang si Pedro papatungo kay Jesus Christ. So, kumbaga sa atin, sa buhay natin, lahat tayo nagsimula sa invite. All our spiritual journey nag-start na merong taong nagdala sa atin sa gawain. Nagdala sa simbahay, nag-invite sa iyo sa cell group, nag-send sa iyo ng link ng simbahay or bonfire. And the moment that we've accepted that invitation, doon na unti-unting nagbago ang ating buhay. Amen? Nagbago yung priorities mo, nagbago yung mindset mo, yung character mo, and nagbago rin yung way of your living. Pero alam mo ba, hindi lang yun yung nabago. Kung mapapansin mo, isa rin sa nagbago sa buhay mo is yung career in life mo. Di ba, marami sa atin dito, iba-iba yung job na meron. Merong nurse, merong teacher, merong engineer, merong office staff, di ba? Pero alam nyo, nung tinawag tayo ng Panginoon, nung ni-receive natin yung invitation, yung career natin,
hindi dun sa job na meron tayo ngayon, kundi yung career na meron tayo was to become a fisher of man. So, tinawag tayo para mag-abot ng tao. Okay? And hindi lang basta mag-abot, kundi talagang masigurado natin na meron silang relasyon sa Diyos. So, from being a fisherman, na iniisip lang yung trabaho, na merong makain sa araw-araw, from being a fisherman na gusto mo lang masatisfy yung sarili mong pangangailangan. 'Di ba? Gusto mo lang makakain, mabusog ka. 'Di ba? We are promoted to become a fisher of men. And ito yung pinakamahalagang trabaho. Ito yung pinakamahalagang service that we could offer sa Panginoon. And ito yung trabaho na mahalaga na pinagkatiwala sa atin. So, yung mga taong nabago yung buhay, okay, makikita natin na nakapagbabago na rin sila ng buhay ng iba. So, mangyayari lamang sa atin yung fisher of men, katulad nung kung ano yung pagkatawag ng Panginoon kina Andrew and Peter, kung tayo po ay susunod sa Kanya. So makikita natin sa Matthew 4:19, ang sinabi po doon ng Panginoon, "Follow me and I will make you a fishers of men." So nauna yung follow me, nauna yung pagsunod, bago tayo i-promote ng Panginoon to become a fisher of men. So siguro that time, iniwan ni Simon Peter, iniwan ni Andrew yung bangka nila nung tinawag sila ng Panginoon. Iniwan nila yung net nila habang naguhuli sila ng isda. Or kung meron man sila sa bangka na nahuling isda bago pa dumating ang Panginoon, imagine totally iniwan nila yon and sumunod sila sa Panginoon. Ganon din yung klase ng pagsunod na gusto ng Panginoon kapag naka-receive tayo ng invitation. Kasi lahat naman ng journey or nagsisimula sa pagtanggap natin nung imbitasyon. Yun nga lang, ang tanong, susunod ba tayo? Okay? So, bago tayo maging fisher of men, ine-expect ng Panginoon mula sa atin yung tugon natin na pagsunod. Bago tayo bigyan ng Panginoon ng tao, ayan, matuto muna tayong sumunod sa Diyos at sa ating leader. Yung sumunod na walang kondisyon. Sumunod ng hindi nade-delay. Sumunod agad-agad or immediately. So sa invitation pa lang sa atin ng Lord, we have to make a decision. Ano ba? Go ba ako o hindi? Kapag may nag-invite sa'yo, you have to make a decision. Sasama ba ako sa cell group? Pag inad niya ba ako sa GC, hindi ba ako magle-left the group? Kapag ba in-invite ako ng ganito kaaga na simbahay, magre-response ba ako na sasama ako at magigising ako ng maaga? Or i-ignore ko yung invitation na yun. 'Di ba? Kaya meron talagang mga tayong naranasan natin, meron tayong mga na-invite na hindi agad nagre-respond. 'Di ba? Parang sobrang tagal na nating in-invite, pero after a month, after sabihin natin a week, 'di ba, na talagang pinupursige nating maabot sila. Okay? Makikita natin na all of a sudden, unti-unting nag-change yung kanilang puso to receive that invitation na binigay natin or inabot natin sa kanila. Okay? Kasi yung reason kasi na yun, sometimes kaya hindi agad sila nagre-respond is that hindi pa nila kayang sumunod. Meron pa silang mga bagay na hindi kayang bitawan. Di ba gano'n rin naman tayo? Hindi naman agad din tayo sumunod. Di ba? Hindi naman din agad tayo nag-join sa cell group, hindi naman agad tayo nag-join sa simbahay. Di ba? Kasi ang hirap magising ng maaga, ang hirap na maglaan ng isang oras sa specific na gawain. Okay? So may mga kanya-kanya tayong dahilan. Okay? At that time, kung bakit hindi tayo
tumutugon. But then, wag tayo mapanghinaan ng loob. Okay? Kasi si Peter and Andrew, syempre, yung Panginoon na yung nag-invite sa kanila eh. Diba? And they know that He is a Messiah. So tayo, even yung mga inaabot natin, for now, hindi pa re-respond, hindi pa agad tumutugon, kailangan natin lamang silang lutuin sa prayer. Okay? And alam natin na kapag hindi natin sila give up sa ating pananalangin, katulad ni Pedro, sasama rin sila sa atin. And lahat naman ng mga lumagong mga disipulo o lahat ng mga nakasama natin, diba, kung aalalahanin nyo, 10 years or 5 years ago, nagsimula rin tayo sa invitation o meron talagang taong ginamit para tayo ay abutin. Okay? Kaya napakahalaga sa buhay ng paglago natin ang pag-i-invite. So, walang maliligtas kung walang nag-i-invite. Okay? So, mahalaga sa atin yung invitation na ito po ang isang daan, okay, upang merong mga tao na makakilala sa ating Panginoon. So, number 2, bukod sa invitation na pinagdaanan ni Pedro, yung next stage niya para siya ay lumago is yung discipleship or path of discipleship. So dito, from experiencing failure to restoration. Okay? So after sumunod ni Peter kay Jesus, hindi po naging smooth ang kanyang journey. Sa 3 years and a half na pagsasama po nila ni Jesus Christ, Peter tried to serve God by his own strength. Alam mo yun, unti-unti talagang lumabas yung mga hindi magandang pag-uugali ni Peter nung kasama niya yung Panginoon. Kaya unti-unti pong lumabas yung mga character na kailangang ma-develop sa kanya. And napakarami pong pasaway moments ni Peter. Okay? Naaalala nyo ba sa Matthew 14-28? Nung nakita ni Peter si Jesus Christ na lumalakad siya sa water, yung gustong agad gawin ni Peter that time is gayahin yung Panginoon. Gusto niya rin tumapak din sa tubig. Then sabi ng Lord, halika, sige, lumakad ka. Okay? Pero nung nakita ni Pedro yung malakas na hangin, unti-unti siyang lumubog. Napaka-impulsive. Kumbaga, nandun yung fear ni Peter. And tayo, minsan, as a disciple, dumadating tayo sa ganoong pagkakataon na meron tayong gustong gawin, pero natatakot tayo. Amen? Pangalawa, ito yung isa sa moment ni Peter na kung saan nakita natin na medyo hindi pa okay yung kanyang pananampalataya that time. Okay? Pangalawa, nung sinabi ng Panginoon sa kanya yung mangyayari about his death. 'Di ba? Anong sabi ni Peter? Never, Lord, hindi po yan mangyayari sa'yo. Okay? Hindi ko papahintulutang mangyari yan sa'yo. And ano yung response ni Jesus Christ kay Peter? Sinabihan siyang, lumayas ka, Satanas. 'Di ba? So kung tayo yung naka-receive ng ganong rebuke, kung tayo yung naka-receive ng ganong salita mula sa ating leader, 'di ba? So makakaramdam tayo ng inis, makakaramdam tayo ng tampo. So imagine mo, sinabihan kang Satan, 'di ba? And makikita natin na doon sa level or doon sa buhay ni Pedro habang siya ay dinidisciple, talagang napaka-loyal niya. 'Di ba? Napaka-loyal niya sa kanyang leader, kay Jesus Christ, pero hindi niya pa nauunawaan yung kalooban ng Diyos. Ganun din sa atin. Minsan may sinasabi yung leader sa atin na ito yung vision niya, ito yung goal niya, ito yung nakikita niyang mangyari sa church. Then tayo, parang minsan nagiging negative.
'Di ba? Parang minsan yung lumalabas sa bibig natin is yung word na alam natin na hindi nakakabigay ng kaluwalhatian sa Panginoon pagdating sa paggawa ng kalooban niya. And alam nyo ba, hindi lang yun yung ginawa ni Peter during the discipleship niya with Jesus Christ. Okay? Isa si Peter, nakasama ni James and John, na sinama ni Jesus Christ sa Mount of Gethsemane. And you know what? Sabi ng Lord, dito kayo, sasama ko kayo. Samahan niyo akong manalangin. After ni Lord manalangin, naabutan niya yung 3 na natutulog. Diba? So hindi lang tayo mga leader ang nag-iisa, na gumigising sa pinapangunahan natin, reminding them na, magising kayo. Diba? Napakahalaga ng prayer sa inyo. Even Jesus Christ reminded His disciple. Yet, yung 3 disciple na sinama niya para manalangin, ay mahina ang laman at that time at natutulog. Diba? And then, bukod doon, alam mo, ang daming, di ba, mga pasaway moments ni Peter. Bukod doon, si Pedro din yung nag-cut ng tenga ng servant habang inaaresto si Jesus Christ. Di ba? So nakagawa siya ng act kung saan nakasakit siya, okay, physically ng ang kanyang kapwa. Okay? Pero syempre, nandun yung Panginoon to rebuke Peter at that time. And alam ko ito very familiar sa atin. Nung tinatwa ni Peter si Jesus Christ 3 beses bago tumilaok yung manok. 'Di ba? Nandun yung denial niya, nakakilala niya yung Panginoon, nakabilang siya sa mga disciple nung panahon na i-crucify na ang Panginoon. So lahat ng kahinaan ni Peter lumabas nung habang dinidisciple siya ni Jesus Christ. Yet, nanatili pa rin ang desisyon ng Panginoon na piliin siya para maging isang disciple niya. Nawalan ba ng pag-asa si Jesus Christ kay Peter? Hindi. Okay? And you know, dun sa denial ni Peter kay Jesus Christ, makikita po natin yan sa Luke 22:61-62. May kita natin na yun yung turning point ng buhay ni Pedro. Tayo rin, di ba? Habang dinidisciple tayo, may mga failure tayo na nagiging turning point ng buhay natin to become more closer sa ating Panginoon. Di ba? Marami sa atin nakaranas na habang naglilingkod tayo, nagkamali, nagkasala. Okay? Pero alam niyo yung nakita ko habang dinidisciple ng Panginoon si Peter is that nanatili siya sa Panginoon. Okay? Kahit masakit yung rebuke, kahit masakit yung correction ni Jesus Christ kay Peter, never na nakita natin sa New Testament na nawala si Peter. Okay? Kasi alam niyo, walang totoong disciple na idadahilan na aalis siya sa cell group because na-offend siya. Okay? Nasaktan siya sa correction ng kanyang leader. Okay? Tandaan natin, yung correction is a tool, okay, a discipline sa atin ng mga taong mahal natin para mag-grow tayo, para mailabas yung best sa atin. Kaya kapag nag-fail tayo, manatili tayo sa Panginoon. Dahil dun po tayo mag-grow. Walang leader, walang disciple na perfect sa kanyang journey. Lahat po tayo makakaranas ng setbacks, ng failure, and even disappointment. Pero ang tanong, what will be your response? Ano yung response mo kapag naranasan mo yung failure na yon habang dinidisciple ka? We will like Judas ba? Diba? Si Judas, isa ring disciple ni Jesus Christ. Pero nung nagkamali siya, anong naging response ni Judas? Diba? Nagpakamatay siya. So, ikaw ba, kapag ka nagkamali ka, you will be like Judas or Judas, diba? Na nagkamali, and magde-decide kang umalis sa Panginoon, umalis sa mga gawain, papatayin mo yung spiritual connection mo sa Diyos kasi nahihiya ka.
Nahihiya kang aminin yung mga kasalanang nagawa mo at nahihiya kang magpa-correct sa leader mo. And yung decision natin na pag-alis sa Panginoon, pagpapakamatay yun. Okay? Hinahayaan natin yung kaluluwa natin na masunog sa impyerno. Ganun ba yung response na gusto nating iniisip mo nang gawin ngayon na hindi mo masabi? 'Di ba? Or we will be like Simon Peter. Nagkamali, nag-move on, nag-multiply, at nag-iwan ng isang malaking legacy. And this is the reason why I really praise God sa buhay ni Peter. Every time nababasa ko yung kanyang buhay, kasi it always reminded me na yung transformation ng isang tao, hindi siya nangyayari overnight. Imagine mo from invitation, 'di ba? Tapos 3.5 pa siyang nakasama niya si Jesus Christ, 'di ba? Ang daming nangyari sa kanya. Ang daming, kumbaga sasabihin natin, ang daming failure, 'di ba? Corrections na naranasan niya. And doon ko nakita na yung growth is a process. You have to take it or you have to live it, 'di ba? Aalis ka na lang. So, kailangan magkaroon tayo ng desisyon na once that we've decided na baguhin yung lahat ng mga pagkakasala o pagkakamali na nagawa natin, hayaan natin na i-restore tayo ng Panginoon. Hindi para magkasala muli. Kasi maraming nag-repent, ni-restore ng Lord, pero ginagamit yung grace and yung biyaya ng Lord para magkasala ulit. Okay? Kailangan pag humingi tayo ng tawad, okay, ni-restore tayo ng Lord, it is our chance na magsimula ulit. And the Holy Spirit will empower us. Okay? Para bigyan tayo ng kakayahan na mag-take in charge sa leadership na gusto niyang maabot natin or magawa natin. And part ng growth ang discipleship. Discipleship is bringing back our life into order. And it is really biblical. Okay? Discipleship mold us kung ano gusto ng Panginoon na makita sa atin. Okay? Kung anong person na gusto ng Panginoon para sa atin. Maiksi man yung 3.5 years sa buhay ni Pedro. Kasi marami sa atin dito 10 years na, marami sa atin 8 years na, simula pandemic, simula ng 2020 hanggang ngayon. So, mga 5 years na, no? Pero alam nyo, ang laki ng impact sa buhay ni Pedro every time na meron siyang pagkakataon na dinidisciple siya ng Panginoon. And tayo, dahil hindi naman tayo personally na kasama natin ng Panginoon ngayon, pero nag-iwan siya ng makakasama natin sa discipleship journey natin. Nandyan yung Holy Spirit to convict us, to guide us, to remind us, diba, kung ano yung mga bagay na dapat nating gawin at hindi natin dapat gawin. Nandyan din yung ating leader, diba, na siyang magde-disciple sa atin every day. Kaya kailangan lang natin maging open ang ating relasyon sa ating Panginoon at maging sa ating leader. Okay? So the last stage, okay, after the invitation, after the discipleship, this number 3, na last step, is the transformational leadership. From being a cowardly man to becoming a bold leader. So makikita natin sa Acts 2 verse 14 and 41, sabi dito, "But Peter, standing with the 11, lifted up his voice and addressed them, 'Men of Judea and all who dwell in Jerusalem, let this be known to you, and give ear to my words.'" Verse 41, "So those who received his word were baptized, and there were added that day about 3,000 souls." So, some of us, ayan, kilala lang natin si Peter hanggang doon sa moment na dininay niya si Jesus Christ. Amen? Pero alam niyo ba, si Pedro,
hindi pala doon natapos yung kwento niya. Diba? Nakita natin sa Acts 2, verse 14 and 41, kung paano talaga siya binago ng ating Panginoon. Imagine, Simon Peter was the one who had denied Jesus Christ before. And he took the lead. Kung makikita natin sa Acts, siya yung tumayo sa 11 disciples na kasama niya. And siya yung nagsalita sa harap ng maraming tao. Okay? So, he was not just the leader of 12. He also became the key leaders ng Jerusalem sa Day of Pentecost. Alam mo, yung tao na kinaharap ni Peter dun sa Acts 2, it is the same person, ng mga men of Judea. It is the same person na kasama niya nung dininay niya si Jesus Christ. And hindi nag-worry si Peter. Okay? Hindi niya inisip na, ako, tatayo ba ako dito? Magpapatotoo ba ako dito? Ito yung mga taong, ito yung mga taong nakasama ko nung na-crucifix si Jesus Christ. Baka meron sa aking nakakilala dito, nakarinig, nung dininay ko si Jesus Christ. Di ba? Wag na lang kaya akong magtumayo. Wag na lang kaya akong mag-share ng gospel. Di ba? Itigil ko na lang kaya to. Umupo na lang ako. Iba na lang kaya yung magsalita. Di ba? Pero hindi inalaw ni Peter yon. Hindi niya inisip yung past niya. Tumayo siya ng buong tapang and pinatotoo niya sa harap ng mga libong tao kung ano yung ginawa ng Panginoon. And alam niyo, hindi naman ito nagawa ni Peter mag-isa. Through the help of the Holy Spirit, naging possible yung transformation sa buhay ni Peter despite sa lahat ng mga pagkukulang at despite having all the flaws and failure ni Peter in the past. And nakita natin na even si Peter, nag-succeed siya kasi dumaan siya sa ladder of success. Naging transformational leader siya kasi na-win siya. Kinonsolidate siya, dinisciple siya. And then eventually, the last step, diba? Yun na-send siya. Tumayo siya sa harap ng mga tao at ipinatotoo yung ginawa ng Panginoon. Okay? And kumbaga sa 3,000 na na-save, diba? Kayang-kaya na ni Peter, talagang nakabuo siya ng church. Okay, that time. And alam mo, pwede itong mangyari sa'yo, sa akin, sa atin. Basta i-embrace lang natin yung tinatahak natin ngayon. I-embrace lang natin yung desire na ma-promote tayo in each level na pinagdadaanan natin ngayon. Yung hindi tayo titigil hanggat hindi natin naaabot yung pinaka-last stage ng discipleship, which is yung maging leader of leaders tayo. Kasi if we quit now, diba? Talunan tayo. Hindi natin mararanasan yung growth na nilaan sa atin ng Panginoon. And then one day makikita natin yung mga kasamahan natin sa church. Diba? If we decide to quit, makikita natin yung mga kasamahan na natin sa church na multiplier na, leader na, makikita natin na not only in the aspect of a spiritual, but also in all aspects of their lives. Makikita natin yung pagkilos ng Panginoon. Makikita natin na they were promoted sa work, sa buhay nila, diba? And we will feel yung regret. What if hindi ako umalis? What if tinuloy ko yung journey ko sa Panginoon? So alam nyo, kanina nakita natin yung lahat ng mga failures, kumbaga, ni Peter. Sa Book of Acts, ito yung mga powerful ministry niya. Una, nakapag-preach siya sa maraming tao and 3,000 yung na-save in one day. And then, alam nyo, hindi lang doon natapos. Kaya na rin ni Pedro
na ipag-pray yung mga taong may sakit at gumaling. Meron siyang pinag-pray na pilay na nakalakad. And meron siyang pinag-pray na isang babae na binawian ng buhay, na bumalik. Okay, bumalik yung kanyang buhay. Okay, makikita natin yan sa Acts 9:36. And makikita natin, si Peter din, isa sa ministry din na binigay sa kanya ng Lord, nung nagkaroon siya ng restoration, is that nagkaroon siya ng vision sa prayer niya, na kailangang bakuhin ng mga church leaders yung pakikitungo sa mga Gentiles na tao. Kailangan silang bahagian ng Word of God. Okay? So, remember, after all the failure, diba, this disciple of God was the same guy na nag-fail kay Jesus Christ, ang pinagkatiwalaan ng Panginoon sa malalaking ministry niya. Because Jesus forgave him and restored him. Okay? Kaya na-transform talaga si Peter. Naging bold siya, okay? Naging powerful siya, naging consistent siya sa lahat ng kanyang ginagawa. And what we have today is not enough. Hindi pa tapos yung story natin. We can do more and we can do better. Kaya wag tayong umalis sa presensya ng ating Panginoon. Kung meron man sa atin ditong mga umalis sa mga network natin, okay, sa ating cell group, this is also a reminder to us leaders. Alam ko nasaktan kayo, alam ko nagalit kayo, okay? Pero alam nyo, the time na nagkamali si Peter, alam ng Panginoon yon. And alam nyo, si Jesus Christ, hindi siya nag-give up sa flawed Peter. And He won't give us on us either. So tayo mga leaders, wag din tayong mag-give up sa mga disciples natin. Kung nakikitaan natin sila ngayon na nandun sila sa pinaka-darkest moment ng kanilang buhay. Kasi alam nyo, one day, kapag napagtagumpayan nila yung test of faith nila, hindi natin alam, baka sila yung Peter na lalabas sa network natin. 'Di ba? Kasi nung una si Simon Peter, hindi naman siya definitely rock. He was impulsive, moody, self-centered, arrogant. And kapag ka nagsalita siya or pag meron siyang ginawang action, parang hindi nag-iisip. 'Di ba? And gusto niya lagi siya yung bida. Siya lagi yung frontliner ni Jesus Christ sa lahat ng mga disciple niya. Gusto niya, kumbaga, siya yung bida-bida. But alam niyo, sa tagal ng panahon na nakasama niya yung Panginoon, sa discipleship, nabago si Peter. Sumunod siya sa path, nag-grow siya, and naging rock siya. He became a rock, a transformational leader that leaves legacy. So, mahalin natin yung process na pinagdadaanan natin ngayon. Okay? Yung spiritual growth, hindi yan yung tumanda ka na sa church. Yung tumagal ka na sa church. Hindi yung spiritual growth na inaasahan ng Panginoon. Okay? And like Peter, kapag nag-undergo tayo sa process, okay, may kita natin yung bunga na yon sa ating buhay. Amen? So, sa ating conclusion po, Peter's life serves as a remarkable example of transformation, showing that we can deepen our service to God by embracing the process of growth. The journey through invitation, discipleship, and leadership is essential, not one to be skipped, as it shapes us and lays the foundation for the legacy we leave behind. So bago tayo manalangin, kung nasan man tayo ngayon, ayan, isipin mo, ikaw yung Peter ng generation natin ngayon. And dala mo may message ang ating Panginoon sa'yo. Okay? Sabi niya, I am calling you to follow me, to be one of my disciples, to follow the way. And in the midst of this lifelong journey, you are going to change.
You are going to transform. You are going to become something much greater than you are today. You are going to grow in strength, who will be a rock that many people and many generations will count on. Amen? So let's pray po. Heavenly Father, maraming salamat po sa gabing ito. Maraming salamat din po sa natapos naming gawain. Maraming salamat sa mga salita mo na nagpaalala sa amin na kailangan naming magkaroon ng pagpapasakop, pagsunod sa aming pagsunod sa inyo upang kami po ay mag-grow spiritually. We pray na ang lahat ng mga anak mo na naririto ay pagpalain mo at nawa ang buhay namin ay maging kaaya-aya sa inyo. Maraming salamat po at sa inyo lamang po namin pinagkakatiwala ang lahat maging ang natapos naming gawain. Sa tanging pangalan mo lamang, Jesus. Amen and amen. What fortune lies beyond the stars? Those dazzling heights too fast to climb. I got so high to fall so far, but I found heaven as love swept low. My heart beating, my soul bleeding. I found my life when I laid it down, upward falling, spirit soaring. I touched the sky when my knees hit the ground. What treasure waits within your scars? Take it for freedom, gold can't buy. I bought the world and sold my heart. You traded heaven to have me again. My heart beating, my soul breathing. I found my life when I laid it down, upward falling, spirit soaring. I touched the sky when my knees hit the. Find me here at your feet again. Everything I am, reaching out, I surrender. Come sweep me up in your love again, and my soul will dance on the wings of forever. Find me here at your feet again. Everything I am, reaching out, I surrender. Come sweep me up in your love again, and my soul will dance on the wings of forever. My heart beating, my soul breathing. I found my life when I laid it down, upward falling, spirit soaring. I touched the sky when my knees hit the. Found me here at your feet again. Everything I am, reaching out, I surrender. Come sweep me up in your love again, and my soul will dance on the wings of forever. My heart beating, my soul breathing. I found my life when I laid it down.
so maraming salamat po Ate Shane sa inyo po yung binahagi ng message sa bawat isa sa amin. So I know sa lahat ng mga ka-Bonfire Night natin na nakasubaybay ay marami rin po tayong natutunan, and we encourage yung bawat isa na i-share ito sa ating mga social media platforms using This hashtags. So praise God and salamat po sa lahat na nakasama namin dito sa ating Bonfire Night. So salamat po sa ating mga pastors, yung mga primary leaders po natin na gumobilize for Friday, sa ating mga leaders at sa ating mga invites. So kung invite ka po dito ngayon, marami pong mga cell leaders po dyan na nag-i-engage. Pwede po kayong mag-comment or mag-reach out sa kanila kung nais nyo mo pong maging part ng ating mga online cell group. So continually, we encourage everybody na patuloy nyo pong supportahan ng ating CGS Philippines Facebook page, ang ating CGS Philippines Bonfire Facebook page, yung ating YouTube channel, TikTok, and Instagram. Itong mga social media accounts po natin, let us make sure na minamaximize natin ito all for God's glory. And we continue to encourage yung bawat isa po na nakasubaybay ngayong gabi na wag rin po tayo mawawala sa ating online simbahay this coming Sunday 6 a.m. And wag nating hayaan na replay tayo talagang on the dot, no, ng 6 a.m. nakasubaybay tayo sa ating Facebook page na CGS Philippines at talagang makiisa po tayo sa pagsamba sa ating Panginoon at sama-sama po tayo mapagpala sa mensahe ng ating Panginoon through our Senior Pastor, Pastor Rami Henares Jr. So, Thank you and God bless.